Hi mga sis, so naisipan ko nga ulit i-retouch itong tinanggal kong hair extension. And for today's video nga is papakita ko kung paano ko siya ginawa. Ito yung mga product na ginagamit ko kapag gumagawa ko nitong DIY tape-in hair extensions ko. So hanap na lang din kayo ng mga shop na pwede nyo pagbilan nito kung saan kayo makakatipid. Basta ganito yung ginagamit ko. So ito yung solvent, yung pang remove ng hair. Tapos ito yung tape adhesive at saka yung walker tape na glue. So gumamit lang ako nitong lumang karton na pwede kong pagpatungan ng hair para hindi maglagkit yung sahig or lamesa na paglalagyan nyo. Then ginamitan ko lang din siya ng packing tape para mas maging smooth pa yung paglalagyan. And then after nyan, meron packing tape na babaliktarin para doon naman didikit yung hair. So ganito nga yung itsura ng hair na tinanggal ko nung nakaraan. So nandyan pa yung mga adhesive tape. So depende nga sa inyo kung pagkatsagaan yung tanggalin yung natirang adhesive tape or gugupitin nyo na lang yung may mga dikit. So ako, pinagtsagaan ko na lang siyang tanggalin yung mga may dikit para hindi masyadong maging maigsi yung hair. At saka sayang din naman yung mga natirang glue. So nakakatulong pa yan para mas lalong maging dikit-dikit yung mga hair at hindi siya basta-basta maglagas. So ganyan nga lang yung ginawa ko hanggang mapuno ko yung hanggang dun sa may bandang dulo. Madali lang din naman siya linisan itong mga adhesive basta pagtsatsagaan mo lang. So totoo lang, mas healthy pa tong mga extension ko na to kaysa sa totoo kong hair. Sobrang hilig ko rin kasi magkulay, mag-DIY, kaya ayan nila makamove on yung hair ko sa mga damage. Ayan, so natapos ko na nga siyang ilatag lahat and then ilalagyan ko pa siya ulit ng packing tape dito sa pinakaibabaw para sure na hindi magkahiwa-hiwalay yung hair. Dito ko naman ilalagay yung wig glue sa pinakaibabaw ng hair, sa pinakadulo para ma-sure natin na hindi siya basta magkakahiwalay. Ginagamitan ko na rin siya ng blower para mabilis siyang matuyo at para maikabit ko na kagad yung adhesive tape. 1 inch and 27 cm nga pala itong ginamit kong adhesive ngayon. Dahil nung nakaraan 1 inch lang is parang masyado siyang manipis. After nyan, babaliktarin yun na and then yung kabila naman yung lalagyan natin ng adhesive tape. So depende nga sa inyo kung gusto nyo panlagyan siya ng ulit ng glue and then adhesive. So dahil nga niretouch ko lang to, so dikit-dikit pa siya, adhesive na kagad yung nilagay ko. After nyan, pag peel nyo, tiyo na siya talaga at madikit na, pwede nyo natanggalin yung packing tape. Tapos ginupit-gupit ko lang yung mga sumobrang hair dito sa pinakaibabaw ng adhesive para malinis siyang tingnan. After nyan, okay na yan. Pwede nyo na yung gupitin, depende sa size na gusto nyo. So ito nga lahat yung nagawa ko dun sa hair extensions ko. So hindi ko pa siya ginupit-gupit ng maliliit kasi bala kong gayahin to, nakita ko sa TikTok na nagdi-DIY din ng tape-in. So ganito yung ginawa niya. So mahaba yung nilagay niyang tape-in method nila, ganyan. So ayan ang balak kong gayahin ngayon. So 6 na tape-in lang yung ginamit niya sa hair niya at kasya na yun sa buong buhok niya. Ayan guys. So tingnan nyo, nakita ko yan dito sa TikTok na meron na talagang gumagawa talaga ng tape-in hair extensions.